Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong bagyong Tino na bahagya pag lumakas habang binabaybay itong East Philippine Sea. Ito po ay may taglay na lakas na hangin na nasa around 130 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugso pang umaabot sa 160 kilometers per hour. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 215 kilometers east-southeast ng Giwan, Eastern Samar at nandito nga po yan sa may East Philippine Sea sa silangang bahagi ng Eastern Visayas, pero yung kanyang mga kaulapan ay nakaka-apekto na po sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa Visayas, hilagang bahagi ng Mindanao, at ilang bahagi ng Bicol Region at area ng Mimaropa. Samantalang meron din po tayong inflow ng hangin o yung ating shear line at amihan ay nakaka-apekto naman dito sa eastern section ng Central Luzon at ilang bahagi ng eastern section ng Northern Luzon. So, posible bang maging super typhoon itong bagyong Tino? Sa ngayon, bumababa po ang tsansa niyan maging isang super typhoon. Yung ating kategory ng super typhoon ay nasa 185 kilometers per hour na lakas ng hangin, malapit sa kanyang gitna. So, ito po yung range natin. Mula 120 to 185 kilometers, yun po yung ating typhoon category. Pag lumagpas na po doon, is super typhoon na po yan. So, medyo malayo pa yung tatakbuhin ng bagyong Tino o yung medyo malayo pa yung kanyang bubunuin para makarating dun sa super typhoon category. Sa ngayon, possible pa naman ang paglakas niyan at hindi natin inaalis yung posibilidad ng rapid intensification. Pero sa ngayon, middle part ng ating typhoon category or at most higher part ng ating typhoon category. Yung pagtaya ng Google DeepMind, nandun po siya sa almost super typhoon category. At yung iba't ibang meteorological agency naman, gaya ng JMA at JDWC, ay nandun nga sa middle part ng ating typhoon category. Ngayon, itong bagyong Tino ay nasa 130 kilometers per hour, nasa babang bahagi pa po yan ng ating typhoon category. Pero dahil nasa tubig pa po ito, may chance pa po yung lumakas bago pa man maglandfall or sumabit sa ating kalupaan. Pero again, yung kanyang wind field ay sumasabit na sa ating landmass o kalupaan. So, naihinder ng bahagya yung kanyang paglakas. At if ever maglandfall na po yan dito sa may areas ng Eastern Visayas at dyan po sa mga areas ng Central Visayas, is nakikita natin ito ng bahagyang paghina. Pero hindi rin ganun kahina or hindi rin ganun kalaki ang mababawas sa lakas nito. Mapapanatili po niyan ang typhoon category habang binabaybay itong Central Visayas, Eastern Visayas, Western Visayas at Northern portion ng Palawan. Dahil mga isla po yung mga yan. So yung nagpapahina sa bagyo ay dapat malawak po na kalupaan. Na kung saan, pag malawak po yung ating kalupaan, na-dry out po o hindi nabibigyan ng moisture yung ating mga bagyo, kaya humihina. Dahil nga mga isla ito, so hindi po ganun natin inaasahang humina itong bagyong Tino kapag tumawid na po yan dyan. Samantalang, maliban dito sa bagyong Tino, meron tayong panibagong low pressure area na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay posible ring maging bagyo at pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 2,230 kilometers east ng northeastern Mindanao. Medyo mataas po ng bahagya yan, pero napakalayo pa po niyan sa anong bahagi ng ating bansa. Pero dahil po yan ay lalakas, sa ngayon nga ay nasa medium na po ang chance niyan maging isang ganap na bagyo. If ever, yan po ay makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility as a bagyo, yan po ay tatawagin natin or bibigyan ng local name na Uwan. Pero malayo pa po yan, balikan muna natin ito, bagyong si Tino. So narito po ang pinakahuling forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Tino. Again, ito po ay inaasahan nating malapit sa ating landmass o kalupaan mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw, particularly dito sa isla ng Dinagat. Pero meron pa rin tayong area of uncertainty sa ngayon. Pwede pa po yan mag-extend dito sa eastern portion ng Eastern Samar, dyan po sa may area ng Giwan, or maaari ding umabot pa dito sa Surigao del Norte, dyan po sa may area ng Bukas Grande at Siargao Islands. Pero sa ngayon, yung ating center track ay pinapapunta po ito dito sa area ng Dinagat Islands patungo dito sa area ng Leyte. Again, ito lamang po yung ating initial landfall. So dyan po natin unang mararamdaman yung pinakamalalakas na hangin na directly associated dito sa bagyong Tino. Pero again, ito po ay tatawid dito sa area ng Eastern Visayas, patungo dito sa hilagang bahagi ng Cebu City, patawid ng Negros, at maaaring makaabot pa dito sa isla ng Panay hanggang makalabas ng Sulu Sea. At maaari din pong tumawid dyan dito sa hilagang bahagi ng Palawan bago pa man makapunta dito sa may West Philippine Sea. So kasabay po ng pagtawid niya sa ating bansa, asahan po natin ang damaging winds, particularly dito po sa mga areas na kulay pula, yung dadaanan ng kanyang center. Yan po yung ating typhoon force winds. Samantalang ito namang kulay dilaw, yung ating at least 39 kilometers per hour. So posible pa rin po yung magpabuwal ng mga puno at malilit na sanga at maging dun po sa mga light materials na bahay. So medyo delikado rin po yan, yung mga areas na malapit sa gitna ng bagyo. Samantalang kung mapapansin nyo, may mga areas din na mahangin na malayo sa mismong bagyo, yan naman po yung ating inflow ng ating amihan. At yung mga pagulan natin ay dulot naman
ng shear line. So narito muli ang weather advisory ng Pag-asa para sa mga pag-ulan na maaaring idulot ng bagyong Tino. Sa ngayon, yung ating concentration ng intense hanggang torrential o yung halos walang humpay na pag-ulan ay nandito po sa mga areas na dadaanan ng kanyang gitna at center at sa itaas na bahagi nito, ang Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte. Kasama na po dyan ang Dinagat Islands. Yung ating heavy to intense rains naman ay nandito po sa mga areas ng Northern Samar, kasama po dyan ang Samar, maging dito sa isla ng Bohol, kasama po dyan ang Cebu, kasama na rin po dyan ang Surigao del Norte, Bukas Grande Islands at Siargao, kasama na rin po dyan ang hilagang bahagi ng Agusan del Norte. Mga katamtaman at kung minsan malalakas na pag-ulan din ang ating aasahan. Dito po sa areas ng Isabela, Aurora, Quezon, yan po yung mga areas na affected ng ating shear line o yung hinihilang hangin. Ito pong bagyong Tino. Samantalang, mayroon din po tayong mga moderate at kung minsan heavy rains sa Camarines Norte, Camarines Sur. Kasama na po dyan ang Catanduanes, Albay at Sorsogon, Mindoro area, Romblon, kasama na rin po dyan ang Masbate, paging dito sa malaking bahagi ng Western Visayas, hilagang bahagi ng Mindanao, kasama na po dyan ang Zamboanga Peninsula at nag-extend pa po yan dito sa Maguindanao, kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Soksagen, lalong-lalo na ang area ng Palawan. Again, yung mga areas po na walang kulay, meron pa rin tayong mga possible na scattered at kalat-kalat na pag-ulan dyan. Ang natitirang bahagi ng Mimaropa, natitirang bahagi ng Calabarzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. Ang nagpapaulan po sa atin ay shear line at yung ating amihan, maging dito sa ilang bahagi ng Central Luzon. Kasama na po dyan ang Bulacan, Nueva Ecija at ilang bahagi ng Quirino. Meron din po tayong mga possible na mga pag-ulan o kalat-kalat na pag-ulan sa natitirang bahagi ng Mindanao. Again, ito po yung initial na paglapit ng bagyong si Tino. Ngayon, kapag tumawid na po yung bagyong Tino, narito naman po yung ating mga pag-ulan dyan. So makikita dito yung pag-shift ng ating mga pag-ulan sa western section ng Visayas, dyan po sa mga areas ng Aklan, Antique, Capiz, kasama po dyan ng Iloilo, Guimaras, Negros, Occidental, kasama na po dyan ng Cebu. Yan po yung ating hanggang intense to up to torrential rains o halos walang humpay na pag-ulan. Ito po ay bukas na ng umaga dahil nga nakatawid na dito sa Western Visayas yung ating bagyong Tino. Samantalang mag-extend din yung ating mga heavy hanggang intense rains. Ito po sa area ng Palawan, kasama po dyan ang Oriental Mindoro, Romblon, Masbate. Ito pong areas ng Samar, Eastern Samar. Kasama pa rin po dyan ang Leyte, Southern Leyte, Bohol, maging dito sa area ng Siquijor at ito pong Negros Oriental. Kasama na rin po dyan itong itaas na bahagi ng Caraga. Mga moderate at kuminsan heavy rains naman ang ating aasahan dito sa hilagang bahagi ng Mindanao up to dito po sa may areas ng Zamboanga Peninsula. Ito pong kabilang bahagi ng Mindoro, dyan po sa Occidental Mindoro. Kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Calabarzon at Bicol Region. So madadagdagan po yung ating mga pag-ulan dyan bukas hanggang sa darating na Wednesday. Kasama na rin po dyan ang area ng Quezon, Aurora at Isabela. Again, ang Metro Manila walang kulay at ang natitirang bahagi ng Calabarzon at ilang bahagi ng Central Zone, pero possible pa rin po yung mga kalat-kalat na pag-ulan at mga posibleng thunderstorms. Yan po yung indirect effect ng pagtawid ng bagyong Tino dito sa ating bansa. So yan muna pagtalakay natin dito sa bagyong Tino, nakasalukuyang nakaka-apekto na sa ating bansa. Again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan nito at yung mga posibleng epekto rin ng mga lalakas na bugso ng hangin nito, lalong-lalo na yung mga areas na tatamaan ng kanyang center or gitna na kung saan nandiyan po yung ating destructive at damaging winds. Doble ingat po tayo dahil gabi po ito pinakamalapit sa ating landmass at tatawid nga dito sa areas ng Bisaya. So, mas magiging doble delikado pa po yan. Again, ugaling po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa dami ng ulan sa inyong lugar at sa kanilang tropical cyclone, wind signal at makinig din po sa inyong local LGU if ever may evacuation plan sa inyong area. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia. Mag-ingat po tayong lahat.